Well, ang topic natin for today is about journaling. I'm really grateful for our guests for tonight. Aside sa napakagwapo ng mga guests natin tonight, ay madami tayong matututunan sa mga guests natin. For our first question, how did you know about journaling and why did you start journaling? Nag-start ako mag-journaling when I was on high school. Actually, libangan ko lang siya kasi mahilig ako mag-save ng memories. Then, ginagawa ko siya by writing sa isang notebook. Sinusulat ko yung mga happy memories ko na na-experience daily nung high school ako. Siyempre, alam niyo na yung experience sa mga tropa, sa kaibigan, sa mga crush natin. Tapos, gusto ko lang kasing binabalikan yung mga happy memories. Then, pagdating naman ng college, nung naging Christian ako, tinuro din sa amin yung proper way ng journaling. Sinusulat namin yung mga na-experience namin through the whole day. Then, doon kami nagbe-base ng devotion namin kung ano yung naging reflection namin within that day. Then, ano ba yung message ni God sa amin within that day. So, doon ako nag-start na journaling. Ako naman, napapakinggan ko lang siya dati sa podcast. Kasi nakikinig ako ng podcast niya, Renka Marabilia. May pinopromote siyang libro na Trying Hard Planner. Sinasabi niya doon na nakakatulong yung planner niya para ma-rearrange yung thinking niya everyday. So ako kasi nung time na yon, sobrang gulong-gulo yung utak ko nun sa trabaho, sa personal life. Ang thinking ko, baka makatulong sa akin to pag-journal na to para ma-rearrange yung everyday life ko. Everyday talaga naaayos yung thinking ko, wala nang gumugulong ng isipin, personal, sa work. So laking tulong talaga yan nung sinimulan ko. Well, ako naman, I started journaling because lagi siyang nasa top habits or routines ng mga successful na tao. Lahat ng pinapanood ko, lahat ng binabasa ko, lagi nandun sa top routines nila or habits. How to be successful is journaling. So, naisip ko, why not try doing it? Pero hindi siya ganun agad nagsimula. Naniniwala ako na you will experience a massive shift in your life kapag talagang down na down ka na. Yung mga taong down na down, yun yung mga pinaka-dangerous na tao. Kasi walang mawawala sa kanila. So they will do anything just to go up. There's no way but up na nga para sa mga taong down na down. Well, that time, hindi naman ako super down. But I was really not fulfilled in my life that time. Parang naghahanap ako ng what's my purpose, ano pa yung gusto kong gawin in life. Diba, ikaw gulong-gulo. Ako naman, ang dami kong tanong sa isip ko that time. And naalala ko na journaling is one way to write down all your thoughts and para ma-fix siya. That's when I started journaling. Well, why did I start it? Basically, I needed to do it kasi I need to vent out yung mga nararamdaman ko that time. Kailan ka nagsimulang mag-journal? Sa akin, start siya this year lang, month of January. Nag-trigger kasi sa akin na yung list down tayo ng wins natin the past 2023. Tapos nagulat ako kasi yung iba, kabisado na yung wins nila ng buong taon. Tapos ako hindi. So isa sa purpose ng journal ko is nakalagay din lahat ng gratitude and wins ko. Noong nag-start ako ng January, sinusulat ko na yung everyday wins ko sa journal ko. So may calendar doon na nakasulat yung pinaka-highlights ng araw na yun, sinusulat ko siya. In the end of this year, so makakalimit ko siya, marami akong mabibigay ng wins ko. Ako, naalala ko pa, my first entry was December 27, 2022. Ang theme ko for the year of 2023 kasi is self-love. So that time, before the year starts, gusto ko na isulat yung mga gusto kong baguhin sa sarili ko, what to focus on, doon ako nagsimula. When do you do your journaling? Sa akin, mas comfortable akong mag-journaling sa gabi, lalo na yung bago matulog. Kasi more on reflection talaga ako sa mga nangyari sa akin within the day. Sa pamamagitan kasi noon, alam ko yung gagawin ko kinabukasan. Halimbawa, merong hindi naging magandang nangyari within the day sa akin. By means of journaling, sinusulat ko na rin kasi doon kung ano yung gagawin ko for tomorrow. Ako ma'am, every morning siya nag-start. Bakit morning? Kasi para sa akin, doon yung utak ko talagang fresh na fresh. Hindi siya masyadong gulo sa mga nangyari nung araw na yun. Kami kita point na makapag-rest muna ako ng gabi. Mas maganda ba yung setting ko lagi is talaga nakikinig ako ng jazz music habang nag-journal ako. Kasi talagang nakaka-calm yung utak ko habang nagsusulat ako ng journal ko. Walang tamang time for journaling. May mga pang-umaga, may pang-gabi. May different types of journaling kasi. May prompt questions for night and for morning. As per my experience, I started doing journaling at night. Instead of scrolling sa social media, nasa notes app ako. And then doon ako nagta-type dati ng mga journal ko and thoughts ko. What's the biggest benefit for you ng journaling?
Actually, yung biggest factor na binago sa akin ng journaling is yung paano ko i-conquer yung emotion ko. Kasi emotionally driven ako na tao. Talagang kapag nag-drive sa akin yung matinding emotion, lalo na yung emotion ng sadness, nagiging disorganized ako. Hindi ko alam kung sino yung lalapitan ko. Minsan feeling ko kasi pag nag-share ako sa ibang tao, wala naman silang pakialam. Pero yung journaling, way siya para ma-release yung pain na nararamdaman ko. Ang daming nagbago sa life ko since nag-journaling ako. First is self-awareness. Pag nagsusulat ka, na-observe mo yung thoughts mo. Pag nag-journal ka kasi, parang nakikita mo kung ano yung nasa isip mo. Na ilalagay mo literally sa isang notebook kung ano yung mga nasa utak mo, nasa isip mo. Ganito pala yung mga nasa isip ko today. Ganito pala yung mga emotions ko today. Ito pala yung mga wins ko today. Ito pala yung mga challenges ko for today. Since I started journaling, naihiwalay ko yung emotions and thoughts ko sa identity ko. That's one of the biggest benefit of journaling for me. Second is like communication. Kasi habang nagsusulat ka, in a way, parang may standard ka on how to communicate yung thoughts mo. Ito yung advice ko kung bakit mas gusto ko ang sulat kesa sa digital. Pag nagsusulat ka kasi, ayaw mo na erasures, di ba? So, inaayos mo yung nasa isip mo, tapos isusulat mo. Pag tinatype mo kasi, pwede mo i-delete mabilis lang. Nag-improve yung sentence construction ko, nag-improve yung how to communicate. Isa sa mga benefits ko sa journaling is nagkaroon ako ng best friend. Someone you can talk to, someone na parang kinakausap ka din pabalik kahit notebook lang yan. Kasi pag nakita mo sa sulat yung mga emotions or tanong mo, ikaw na mag-iisip, so ano gagawin ko dito? I feel bad today. Okay, so what? Anong gagawin ko? Doon ko na-build yung mga ganong ideas ko when I write in my journal. What's your advice, suggestions, or recommendations for those people who haven't tried to do journaling? Make it simple lang talaga, tsaka be honest or be true to yourself. Kasi everything na sinusulat mo sa journal is your own reflection talaga. And the last one na ma-advise ko, always ask yourself why. Tanungin mo, bakit mo sinulat to? Tanungin mo, bakit nangyari to ngayong araw na to? Tanungin mo, bakit ko pinagdaanan to? Tanungin mo, anong gagawin ko next? Anything na isusulat mo sa journal mo, always ask yourself why. Bago ko sinimulan mag-journal, inalam ko muna yung purpose ng journal. Bakit ko ba siya ginagawa? Huwag kayong mag-start ng journal na parang nainggit lang kayo sa iba. Nag-journal sila, journal din ako. Ganda ng notebook ng journal, mag-journal din ako. Akala nila, dapat journal everyday ginagawa mo. So hindi, basta alam mo yung purpose ng journal mo. Kahit hindi man siya consistent, ang mahalaga doon, alam mo yung benefits ng ginagawa. Ang advice ko for the beginners na interested mag-journal, there's no right and wrong. Huwag kayong mag-pressure, ganito ba dapat, diary ba dapat, wins ba dapat, gratitude ba dapat. My number one tip for the beginners is just write, just start. No requirements, no format, just talk to your best friend. Write as many as possible, walang tamang language, just practice expressing your emotions and your thoughts. And then eventually, you will have your own format. And sabi nga ni Sir Kevin, be honest with what you feel. And kung sa umpisa hindi ka pa honest, okay lang. Gawin mo lang siya ng madaming beses, mahahanap mo yung flow mo sa pag-journal. So for beginners, just start, huwag kayong overwhelmed. And be excited with the benefits na nararamdaman namin. Eventually, mararamdaman niyo siya. Thank you so much for joining us! This is our 2.0 podcast! Bye!